What's up guys? It's me here again, Bro Oking. Bali ang pag-uusapan nga pala natin kung sulit nga ba maglabas or kukuha ng sasakyan as installment at ito ay ipapasok natin sa TNC or Transportation Network Company, which is itong mas kilalang Grab, Joyride at iba pa. At kung ikaw naman ay baguhan sa aking YouTube channel, welcome, please like, share and subscribe. Kung ikaw ay datihan, welcome back. Keep on watching. Ayan mga guys, unang-una, pros and cons na muna tayo. Pros, syempre yung sasakyan na inyong inilabas as installment, ipinasok sa negosyo, kumikita, kayang bayaran nito ang kanyang monthly amortization. Pangalawa, syempre kung matyaga mong bayaran yung sasakyan, magkaroon ka ng sariling sasakyan after ilang taon. At pangatlo, syempre kung ipapamaniho mo ito or pababanderihan mo ito, magkaroon ka ng sariling kita as passive income. Cons naman ay syempre baka ito hindi mo mamanage ng maayos, like ikaw mismo magmaneho at ikaw naman itinatamad, ikaw naman ay napapagod, di ka kumikita ng sapat para mabayaran yung monthly amortization, mahatak lang. At kung ipamaniho mo naman, like kumuha ka ng driver at ito naman napabayaan ng iyong driver, mapuro expenses ang abutin, negative ang kikitain, di makapagbayad ng monthly amortization, mahatak lang. At syempre yung value ng sasakyan bumababa after hindi na siya active sa TNBS at ibibinta ito, mababang presyo na mabibinta. Ang tanong kung sulit nga ba, yun yung dapat kong sasagutin. Ang sagot ko dyan, sulit siya mga guys kapag ka yung sasakyan ikaw mismo nagmamaniho. Lalo kung ikaw medyo masipag, matyagang bumiyahe ng mahaba-habang oras, ika nga ay babayaran yung pagod mo dito sa TNBS. Unlike kung ipamaniho mo, mas kapiranggot yung kikitain dahil sa expenses, monthly amortization, isa na doon. Syempre yung maintenance ng sasakyan, magbabayad pa ng tax. Mas advantage kung ikaw mismo magmaniho dahil mas malaki yung take home. Unlike paboundarihan mo lang, kung magkano yung paboundary mo, yun lang kikitain mo. At isang option na advantage kung ipahulog boundary mo ngayon. Ano nga ba yung hulog boundary? Siyempre parang pinarent-to-own mo sa driver. Mas mahal siya ng kaunti ang yung boundary, pero mapasa kanya yung sasakyan at siya mismo din, yung driver din mismo magme-maintenance. Wala ka nang gagastusin doon, unlike sa inaako mong expenses like mapasa iyo yung tax, pagbayad ng tax at saka yung like pag-renew ng CPC kung na CPC na. PA kadalasan sa bahulog boundary mapupunta sa driver. After the contract, mostly sa usapan ngayon 5 years sa hulog boundary, mapasa ka niya yung sakyan, pero medyo mas malaki-laki kaunti yung kikitain mo. Yun yung mas sulit. Ikaw magmamaniho mismo sa unit na yung inilabas as installment na sasakyan or ipapahulog boundary mo ngayon. Mayroon akong vlog dyan about hulog boundary between boundary system, parang ganon. Kaya hanggang dyan lang mga guys, hanggang sa muli. Sorry, it's DJ.